air pollution is a leading contributor to around 7 million premature deaths per year. Most of its victims are from less developed countries. Be part of the solution, not the pollution. Isang umaga po ako sa Luciana o Nalinat. Ako po si Pamela Almanacaya. Nandito po kami para po i-review po kayo about po sa air pollution. Ano po yung pangalan po? Emil Makalalat. Ito po yung mga naisip po namin tanong na pwede po namin itanong po sa inyo. Related po dito sa factory po na likod lang po kayo nakatira. Matagal na po ba kayong nakatira dito po sa likod ng factory? Almost 25 years na kami nakatira sa gilid ng factory ng Styro. Napapansin niyo po ba yung usok or yung amoy na nanggagaling po doon? Kailan po ba siya madalas lumalabas? So, ginagamit sila yung usok na yan sa madaling araw o ngayong gabi. May na-experience na po ba kayong mga epekto po dito sa kalusugan? Or sa bahay po dahil sa nagtutulog po, hika, mga nakakasulit? So, dami yung allergy at saka ubo at saka sipon. Sobra sa baga. Nakapag-report na po ba kayo sa barangay? Iba po ba sa report? So, wala namang may action, walang action, pero dami na kaming report. Para po sa inyo, ano pong pwedeng gawin ng factory or barangay para mabawasan ng epekto ng usok sa mga nakatira sa malapit? So, nagawa daw nila ang paraan yan. Ang ginawa nila, pinararaan nila sa mga para tumalit ka po hindi wala sa tambutso o sa usok. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon makausap yung may-ari ng factory, ano po ang gusto niyong sabihin or iparating po sa kanila? May pasarado ba yan? Kaya pa ipasarado ng barangay o ng community. So, hanggang ngayon, wala pa reaction sila ng barangay. Yung lamang po ang thank you po sa Thank you po. Mas po ba ang pagtira malapit sa pabrika ng styrofoam? At bakit? Sa akin kasi hindi dahil gaya nyo, nakatira kami sa malapit sa styro, pabrika ng styro. Malaking pinsala kasi kapag nagbubugas sila ng usok talagang napakaitim. Tapos pagbaba, sobrang itim, makikita mo sa dahon, sa mga halaman, ang itim. Gaya niya, pagka nasa labas kami, makakalanghap ka ng usok na itim. Siyempre, masama para sa kalusugan. Kaya, para sa amin, mas pipili na namin lumipat o magsagawa ng pagpapasarado sa factory. Yun ang naiisip namin. Pero ngayon, mahirap nga dahil nag-ano sila. Pero meron na silang ginawang panibagong pag-upgrade ngayon doon sa factory. Ang ginagawa nila, nagbubugas sila ng usok kasi sa ilalim na. Meron silang ginawang parang tosang na pinadadaan din yung usok. Kaya sa ilalim na lang nandun pa nang nagaling yung usok. Ano po? Last na katanungan po. Napapansin niyo po ba ulitin mo. May nararanasan po ba kayong epekto sa kalusugan ng styrofoam tulad po ng pagsakit? Ulitin. Maaari niyo po ba kami sagutin sa mga pwede namin tanong? Ako nga po pala si John Patrick from Sinas. Ano po pangalan niyo? Grace. Ang una ko pong tanong is, napansin niyo po ba ang amoy o usok na nanggagaling sa pabrika ng styro? May naranasan po ba kayong epekto sa kalusugan? Halimbawa po, ubo o ikairap kapag nasa nakakita? Ano po? Kumbaga, ilang beses po nangyayari? Maraming beses na rin. Sa anak ko. Sa inyo po? Sa akin, hindi. Hindi ko na ano. Sa anak ko lang. May kasama po ba kayong bata ngayon? Meron. Ngayon ito wala.
Nasa bahay. Subago, hindi niyo po ito yung dami niyo. Maganda Daan lang. Okay. Oo. Anong oras po nag-start yung paglabas ng usok galing sa pabrika ng styro? Depende. Paano pong depende? Bigay po kayo. Minsan, umaga. Karaniwan tanghali. Yung sa tanghali naman po yun, mas naano po yun, may epekto po nangyayari sa inyo. Oo, napakabaho. Mabaho siya. Masakit sa dibdib. Ano po masasabi yung sa epekto ng usok sa hangin at paligid ng inyong bahay? Ay, syempre nakakasama yun kasi may anak ako, nagkaroon siya ng hika, nagkaroon siya ng broncho dahil sa usok ng styro. Kaya napaka-delikado para sa mga bata yung usok ng styro. Sa inyong palagay, sigtas po ba ang pagtira sa malapit sa Hindi. pabrika? Hindi. Ano po pwede niyo po suggest para di po kayo, kumbaga di ko magtagal dito? Siguro sa bahay na lang yung mga bata kasi talaga totally talaga ang masamang usok sa mga bata. Sa mga matatanda kasi medyo sa mga bata kaya sa loob lang sila ng bahay. Sa inyo pong palagay, may chance po ba kayo na pwede lumipat? Wala anak kasi talagang dito na talaga kami stay talaga since birth talaga dito na. Hindi, kumbaga ano po, itong pagtitinda niyo po. Hindi. Dito na rin talaga ako. Kung matatanong ko po, pwede po pa, makakagawa po pa kayo ng paraan para lumapit sa barangay para ano? Naku, lumapit na kami anak dyan. Naku, napakaraming beses na kami lumapit. Wala. No, wala talaga. Mahirap kalabanin ang barangay sa styro kasi yung lahat ng mga tao dito doon nagtatrabaho sa styro. Kaya ganon, 50-50. Oo, 50-50. May action po bang ginawa ang barangay o lokal na pamahalaan dito? Meron naman, pero nauulit lang din. Nauulit lang din siya. Ano po ang mungkahin yung solusyon upang mabawasan ang epekto ng pabrika sa atin? Naku, yun ang mahirap. Hindi ko maiyaan sa'yo kung anong solusyon kasi para sa akin, mahirap eh. Mahirap makipag-dialogue sa pabrika. Matanong ko lang po ba, nakapasok na po ba kayo o nakapagtrabaho na po? Nakapagtrabaho na ako. Ilang taon na po? More than, tagal na yon. Since 5 years ako doon, since 1999 to 2005 ako. Matagal na rin po. Isa pagpasok niyo po ba sa loob ng pabrika, ano po yung mga nakikita niyong hindi magandang ginagawa sa loob ng... Wala naman, kaya lang dyan, mainit lang talaga. Mainit sa loob. Kumbaga nagiging kalaban niyo po sa loob ng pabrika, yung init. Iinit, oo. May time po ba na na-accident po or may mga kasama po kayo na... Meron. Ano po yung pwede niyo? Kasi minsan kasi diba, change shift yan, umaga pang gabi. Mahirap pang gabi kasi puyat. Oo, kasi minsan hindi nila inaantok na. Yung kamay nila nalagay na sa naipit sa makina. Kaya usually ganun, puyat ang kalaban namin pag gabi sa pub. Thank you po, sir. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Okay. Madalas na po ba nakakamoy ang usok na nagagaling sa pabrika ng styro? Oo, makikita mo. Ay, Sige. Tanong ulit. Madalas ko ba nakaamoy ang usok na nagagaling sa pabrika ng styro? Oo, sa tuwing may lumalabas sa pambocho, yung pinakaano ng usok daanan. Pero karaniwan sa gilid, mas maano ang usok, amoy.
may nararanasan po ba kayong epekto dito sa kalusugan tulad na buhok, hika, hirap ng paghinga, pananakit ng ulo? Hirap ng paghinga, lalo na sa gabi. Ano po ang masasabi ninyo sa epekto ng usok sa hangin at sa paligid ng inyong bahay? Siyempre, ano yan, air pollution. Minsan, kapag naglalaba ka ng puti, makikita mo doon yung batik-batik na itim dahil ang gamit nila ay ipa. Sa inyong palagay, ligtas po ba ang pagtira malapit dito? Ligtas naman kasi naka-firewall naman sila. Hindi naman dikit ang bahay sa kabila. Reaction po bang ginagawa ang barangay o lokal na pamahalaan? Dati nung nireklamo yan, nagpakalat na rin ng pirma sa mga kabahayan at naisumbong na rin yan sa investigador. Ngunit natunugan ito, kaya gumawa agad ng aksyon ang Styro. Ano po ang mukhahin yung solusyon upang mabawasan ang epekto ng pabrika sa ating paligid? I-maintain lang nila yung kalinisan ng daanan ng usok para hindi masyadong maitim. Siyempre, yung maintenance lang nila, yung kalinisan. Yun lang. Maraming salamat po. Ito po tayo ngayon sa FNAS Campus Santa Maria, Bulacan. At kasama po natin ng isang butihing estudyante na si Mr. Abraham Tumita. At meron po tayong ilang mga katanungan sa kanya about po sa air pollution. Mr. Tumita, ano po ang epekto ng pagsunog ng styro sa kalidad ng hangin sa ating kapaligiran? Ang masasabi ko naman po din is, siyempre, hindi po nakakabuti sa kalusugan dahil pagsusunog ng styro. Ang styro kasi yung chemical yun na bagay. Pag nasunog kasi yan, siyempre yung hangin, nagbabago. Kumbaga, nasisira yung hangin ng tapos nakapag-pollution po sa halaman, sa hayop, pati naman sa tao. Nakasira sa kalusugan. Bakit pwede mo rin na panganib sa kalusugan ng kemikal na binubuga ng styro kapag nasusunog ko? Kasi, siyempre, gaya nga nasabi ko kanina, chemical siya, delikado siya para sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga bata pa. Siyempre, marami-raming sakit ang pwedeng makuha ito sa styro mo. Sa pagkakatangunan po, paano po nakakatulong ang pagbawas ng paggamit ng styrofoam sa pag-aaral at pag-iwas sa... Wait lang! Ano ba tayo? Gira. Iyon po. Magandang araw po, kuya. Magandang araw rin. Maaari po ba namin malaman yung pangalan? My name is Delano Gonzales. Gaano na po kayo katagal na nirahan dito sa inyong lugar? Matagal na rin 7 years. 7 years. Ito lang po yung mga tanong. Kamusta po ang iyong pamumuhay dito sa inyong lugar, lalo't malapit po kayo sa pabrika? At bilang isa ding may-ari at gumagat ng sasakyan po ng motor? Okay naman, hindi naman nakakabat. Ang abala lang na ginagawa sa amin ng factory is ingay lang paggabi, Yung sa paggamit naman ng motor, okay lang naman. Hindi naman maano yung... Saan ito pumawapak na yan? Hindi naman masadang, kasi iba rin yung gamit kong gasket. Pero wala naman po kayong napapansin kakaiba din sa pabrika na... Minsan mausok, minsan slight lang kasi, ewan ko, styro rin kasi, depende rin kasi sa materials na ginagamit nila sa factory. Okay. Ano po yung pagkakaintindi po pag sa salitang air pollution o pollution sa amin? Air pollution, yung mga hangin na nakakasira sa paligid natin. Next question po. Ano po yung sa tingin niyo yung pangunahing sanhi ng air pollution sa inyong lugar? Siguro yung sa factory, yung major na yun, kasi malaki rin yung factory dito sa Bukid. So, nakaka-apekto siya sa hangin, sa paligid natin. Bukod ko sa factory, mga motor,
minsan yung mga siga, yun. Nakakaano rin yun, nakaka-cause din yun ng air pollution, lalo kung mga basura yung sinisiga. Paano po na-affect yung air pollution sa kalusugan ninyo dito sa inyong lugar at sa kapaligiran? Siguro malaking effect, mas malaki yung epekto niya kasi sa akin, may asthma ako. Medyo natitrigger niya minsan yung asthma ko. Tsaka dun sa iba, may mga sakit din sa Katulad niyo po ba, may ginagawa po ito hakbang upang mabawasan ng pollution sa akin? Siguro, ayos, hindi lang pagsisiga ng mga basura kasi lalo dito sa barangay na may higpit na pinagbabawal yun kasi yun nga nakakasira ng sa hangin, lalo sa walo yun. Yung huli ko pong tanong is, sa inyong palagay o opinion, ano po ang maaaring gawin ng pamahalaan o komunidad upang mapabuti ang kalidad ng hangin dito sa inyo? O kahit saan mang lugar? Siguro, kasi hindi naman natin mapipigilan yung mga factory na mga tsaka yung sa mga sasakyan, hindi naman siguro magiging siguro mas padamihin lang din yung puno sa paligid kasi sila naman yung nag-a-absorb ng mga carbon dioxide sa paligid. Siguro, pagtatanim, pagtatree planting sa mga ibang lugar na may mga factory dito, katulad dito sa amin. Pero sa kung sakaling may gusto ko pong i-share na kaalaman about sa air pollution, yung air pollution, kaalaman, yun lang ang pagkakaroon ko sa air pollution tsaka hindi lang sa hangin, hindi pati yung tao nakasagdahan ng air pollution. Lalo yung mga may bagay, tsaka pwedeng mag-cause ng mas malala na sakit. Okay po. Salamat po sa oras po. Thank you. Nasunog yung styro. Styro yun eh. Nakaligtas tayo, makadaan sana tayo bago pasara. Doon yan, isasara na yan. Isasara yan. Tayo makadaan. Wala pang bombero. Tayo yan. Nakakatakot yung usok. Akala ko maulat. Ngayon lang yan. Ngayon lang naglalabasan yung mga tao eh. Ngayon lang man. Ata mong hindi pa nga pinipigil yung daan eh. Tayo na. Pangalawang sunog yun siguro. Ata mo kanina nakakadaan. Bilisan mo may labs. Kung may maharang pa tayo. Grabe. May patrol. Grabe. Ang laki ng sunog sa loob. Grabe. May bombero na.